Dito po sa video ay ibabahagi ko, i-share ko po sa inyo ang karanasan namin ng pag-house-to-house evangelization, house-to-house visit dito sa Kias, Baguio City. Kasi maganda pong experience namin. And so first of all, i-describe ko po yung ginagawa namin dito. Every Thursday po, kami, my team and I, go house to house. 9 o'clock in the morning, start na kami, maglalakad dyan, bibisita sa mga bahay-bahay dito sa Gimong or BEC ng Kias. Unang gagawin is bago kami pumunta, of course, previously may mga leaders po na sinabihan na yung mga bahay na yan. Usually, 6, 7 hanggang 10 per day po ang nabibisita namin. Pag darating po kami sa bahay na yan, of course, magpapakilala kami. Ako si Father Jeff, bibisitahin po namin kayo, mga ganyan. And of course, they are expecting kasi nga previously nasabihan sila. At unang i-explain ko ay sasabihin ko sa kanila na ito po ay programa ng Simbahang Katoliko, bibisitahin namin kayo para ipaalala sa inyo na hindi kayo nakalimutan ng simbahan, na ini-invite kayo na maging aktibo sa simbahan, tapos kukumustahin ko kung meron ba sa kanila ang hindi nabinyagan, hindi nakasal at bakit, ano yung story, mga ganon. And then of course, kukumustahin kung sino sila, taga saan sila, and yung informal na conversation para lang makuha yung loob po nila. And then after that, i-bless ko po, house blessing, yung bahay nila for free yon. And then after house blessing, after na i-bless ko, lahat na parte ng kanilang bahay, may kwentuhan na naman ulit. Kung minsan, pinipilit kami nila, pinipilit kami na magmerienda sa kanila. Kung minsan naman, dahil ang dami pang may mabisita, sinasabihan na lang namin na thank you, pero kailangan pupunta kami sa ibang bahay. O kung minsan, pag may time, kinakain naman yung pinapamerienda nila. So yun po ang ginagawa. Ano yung effect ng ganitong program para sa akin personally na pare? Alam niyo po, ang laki po ng growth ko as a priest because of this program. Ang dami kong realizations, ang dami kong natutunan, ang dami kong mga plano, at sabi ko sa sarili ko, every week, at least once every week, dapat gagawin ko ito. Kasi it helps me in my ministry. It makes me grounded. At isa sa pinaka-importante na resulta o binunga ng ginagawa namin ito sa akin ay yung nalaman ko, na-discover ko na dito sa Kias, for example, hindi lang pala malalaki ang bahay, hindi lang pala yung nakikita sa gilid ng kalsada na parang lahat dito ay okay yung buhay nila. Pag pupunta ka pala sa laylayan, sa gilid, sa peripheries na sabi ni Pope Francis, ay makikita mo na doon pala may mga simple lang ang buhay. So, dito sa video na pinapakita, nakikita nyo naman yan, napapanood nyo yan, na pruweba na talagang pagpupunta ka sa gilid ng isang barangay, for example, doon mo makikita ang totoong mukha. Kaya nga, bilang pare, nakikita ko na hindi lang pala ganito yung mga taga-Kias, meron palang mga ganyan sa mga gilid-gilid ng barangay na ito. And so as a priest, nang naaawa ko na ganun sila, wala akong magawa, pero at least man lang, pagdating sa sacramental life, spiritual life, religious life, ini-invite ko sila na maging active sa simbahan at bilang parang tugon sa mga kailangan nila, na-discover ko, for example, na maraming hindi nabinyagan. Kaya dito po sa Kias, nag-organize kami ng mass baptism. This coming Sunday actually, meron pong 60 na mabibinyagan for free. Kasi nga na-discover natin na kumisan ang dahilan bakit hindi kinakasal, nabibinyagan ay dahil nga sa hirap po talaga ng buhay. So yun po yung binunga sa akin. I have grown, I have many realizations, and as a priest, alam ko yung i-respond ko kasi nakita ko yung sitwasyon. This mass baptism is a response to that realization na maraming hindi nagpabinyag dahil sa mga issue ng ganyan, kaya tinulungan sila para magpabinyag sila. Yun tuloy ang daming magpapabinyag this coming Sunday. Ano naman ang effect sa mga tao based on what I and my companions have observed? Ito po, ang unang-una is grateful sila. Laking pasasalamat nila na for the first time daw,
Merong magka-house to house na pari kasama yung mga lay leaders para mabisita sila, makumusta sila, at lalong-lalo na mabless yung bahay nila for free yun. So masaya sila doon. They are thankful because of that. Another thing, na-evangelize sila, ang dami nilang natututunan. For example, kanina lang may nag-surrender ng mali na image ng Santo Niño. Kino-correct po namin yung mga nakikita namin na mali sa bahay nila. Ay, hindi pwede ito. Ay, hindi pwede yan. And sinasuggest namin na dapat isurrender yan, dapat alisin yan sa bahay. So, na-evangelize sila, natututo sila sa pagbibisita namin na yon. And another thing is, of course, na-i-inspire sila na may bumisita doon, kaya pumupunta sila dito sa simbahan. Kaya etong simbahan po ng Kias ngayon, every Sunday ay punong-puno po ng tao. So yun yung magandang resulta sa mga Katoliko ng pagka-house to house na ito. And of course, many others. Pero in this video, yun lang yung mga halimbawa ng magagandang resulta ng pagka-house to house. May recommendation? Of course, maganda itong program para sa pari at para sa mga tao. Yung synodality, yung listening with each other, pinapakinggan ko sila, pinapakinggan nila ako, so there is this communication, kaya yun yung maganda. We also need to become what we call in PCP2 and Vatican II as Church of the Poor. Hindi ko talaga makikita kung gaano sila kahirap, how poor they are, unless I go and see them in the peripheries. Yun yung realization ko. Marami akong hindi maiintindihan, hindi makikita, hindi malalaman kung hindi ako pupunta at papasukin yung bahay nila. Kaya maganda itong programa nito. I strongly recommend this to be replicated to the different churches around the Philippines perhaps, or kung sino man yung may gustong gagawa ng ganito, I strongly recommend it. Nakopya lang naman natin ito doon sa San Jose, na sila din kinopya doon sa ibang lugar, na kung saan ay si Bishop Claver naman din ang nagturo dyan. Taga rito rin sa atin si Bishop Claver, kaya parang bakit pa doon natin natutunan yan, na siya yung nagturo dyan at parang bumalik lang dito sa atin. Yun po. Sana po may realizations din kayo. We need to be serious in the Catholic Church para po hindi maubos yung mga Katoliko na yan. Sa mga ibang lugar, marami ng kinuha ng ibang sekta kasi ibang sekta yung nag-house to house. Kaya sana in the Catholic Church, tayo yung bumisita din sa mga members natin para hindi po sila mawala sa Catholic Church. God bless. Salamat.